ko alam kung nagbibiro pero parang totoo, no? Ibang klase rin itong si Attorney Cristina Conte, di ba? Si Attorney Conte, yung pong assistant prosecutor, yung prosecutor dyan sa ICC, para ho dun sa mga biktima ng crime against humanity ng dating Pangulong Duterte at ng mga co-accused dito. Akalain mo sinabi niya, ilang beses kong ni-review yung mga balitang ganun ang dating, na sinasabi ni Attorney Conte kung sa kanya daw, dapat daw sabi niya, dapat daw si Senador Bato de la Rosa ay magtago na. O kaya, mag-surrender na lang. Ba, parang talagang may paglalagyan si Bato. Siyempre, malaking ginhawa ang dulot nito dahil una, siguradong pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to stand trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, posible Senator Bato de la Rosa. Ang pinanghugutan kasi ni Attorney Conte rito ay yung ibinasura ni-reject ng ICC, International Criminal Court Judges, ang petisyon ng mga Duterte dun sa issue ng jurisdiction. Sinasabi kasi ng mga Duterte camp, wala daw jurisdiction ang ICC kay Duterte. Pero binasura nga po ito ng kortes ng ICC at nagpapatunay lang, magpapatuloy din ang trial. At ang kasunod niyan ay warrant of arrest sa mga co-accused katulad ni General Bato de la Rosa, Senador de la Rosa, dating PNP chief. Pero yung sinabihan ni Attorney Conte na magtago na lang o kaya magsuko, ibig sabihin yan, abot kamay na nila ang impormasyon at warrant of arrest na ilalabas. So ito ba'y pananakot? Pagbibiro? Anong tingin ninyo? Pero ako sa tingin ko, seryoso kasi itong mga prosecutor na ito, hindi ito pananakot. Totoo ito. Malamang talagang magkakahulihan ulit. Dahil yung pagbasura ng ICC sa petisyon ng mga Duterte, ay pag-ako rin na talagang sila meron ng jurisdiction, walang pwedeng pumigil. Nakatingin sila sa mga ebidensya galing sa mga Pilipino at grupo ni Trillanes na nag-file ng kaso before ICC noong 2017 kung saan member pa tayo ng ICC. Nawala lang tayo as member ng ICC noong 2019 na sinolo nitong si dating Pangulong Duterte ang desisyon. Hindi man lang tinanong ang mga senador, hindi man lang tinanong ang Kongreso kung tayo ba'y dapat na umalis o hindi sa ICC. Sarili lang galaw ni Duterte. Kasi natatakot siguro siya na pagka nga member ng ICC baka siya makasuhan. Ay hindi niya alam. Bago niya tinanggal yung pagiging member natin, nandun na yung kaso, nandun na yung reklamo. 2017 pa. Ayun. So ngayon, sagrado na merong jurisdiction ang ICC kay Duterte at mga co-accused. Maliban kay De La Rosa, nababanggit ni si Senator Bongo, si Sara Duterte, at yung mga general. So pagkaganyan ang dating ng paliwanag ng mga prosecutor kuha ng update dahil meron silang access sa ICC sa mga galaw at update na kailang ginagawa o mga plano kasi sila yung mga prosecutor. Mukhang magkakahulihan bago ang Pasko pagkaganyan ang labanan. Matindi rin. Ako, talaga pong seryoso, Sir Mike, ang ICC na mabigyan po ng hustisya ang mga biktima ng EJK na pinatupad ni Digong, ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ng iba pang mga sangkot po dito sa drug war na talaga ng mga punong-puno po ng anomalya bukod sa questionable ang kanilang pinatupad na kautusan, hindi po talaga masatawag na magaling o magandang proyekto itong sinakatuparan na drug war ni Digong. Dahil nga po sa halip na mabawasan ng binebentang droga
pinagbabawal na droga dito sa ating bansa, lalo pa pong naglipana at ang talaga pong target lamang dito ay yung mga nagtitinda ng pulburon na hindi po kay Michael Yang bumibili. So yung drug war ay drug war lang laban sa mga kalaban sa negosyo ni Michael Yang. Ngayon po, kung ito man pong si Bato de la Rosa ay maisama po talaga sa mga darating na warrant of arrest, hindi na po ito katakataka dahil siya naman po talaga ay naging PNP chief. At inamin naman mismo ni Digong sa hearing sa Senado na si Bato de la Rosa ay isa sa mga Davao Death Squad niya. Lahat daw po ng mga naging chief PNP ng Davao ay naging Davao Death Squad. So talagang sabuatan talaga para po mawala ang kakompetisyon nitong si Michael Yang. Ngayon, ang isa po sa mga mapagkakatiwalaan pagdating po dito sa mga update ng mga darating na warrant of arrest para kay Bato, kay Bongo at sa iba pang mga perpetrators ni Digong, bukod kay Attorney Cristina Conti ay ito pong si dating Senador Antonio Trillanes na ilang beses na po na patotohanan niya ang mga paparating po na mga warrant of arrest, mga susunod na mangyayari, talaga pong nangyayari at talaga pong nakita naman natin na si Digong ay nabubulok na sa kulungan at nagkatotoo po lahat ng mga siniwalat ni Antonio Trillanes. So ito po yung video clip. Maikli lang po ito, panoorin niyo po muna. Video ito ni Richard Haydarian patungkol po sa interview niya kay Trillanes. So, si Bato, is just a waiting game sa kanya. Ang tansya ko rito, baka towards the end of the year or early next year, mga February, mga ganon. So, kumaga, na yan, waiting game na yan. Yung kay Bongo, first quarter next year. It won't come any sooner than that. O kaya po talagang kinabubwisitan ng mga ilang pirasong DDS itong si Trillanes. Kasi lahat na sinasabi nito nagkakatotoo Lahat ng sinisiwalat ni Trillanes talaga po nangyayari. At katulad nga niyan, pagka tapos ng termino daw nitong si Digong ay ipapakulong nila si Trillanes. Totoo nga. Medyo hindi man ura-urada, pero after 3 years ay talagang naipakulong nga si Digong at ngayon ay nabubulok na po doon sa kulungan ng ICC. At malamang sa malamang, I don't po na ito magpapasko sa loob ng mga 20 to 30 years. Doon na talaga ito magpapasko, wala nang uwian to. At tingin ko malabo nang makita po ng mga Pilipino. Lalo na ng mga DDS na si Digong ay kumakaway at bumabate sa kanyang mga tangahanga. Ayan. Natingin ko talagang yung huling video na lang. Kasi kapag itong si Digong, hindi po nila, kumbaga parang pinigilan ng defense ni Digong na siya ay hindi po maisalang sa mga hearing. Baka ang huling video na lang ni Digong, ito, panoorin nyo. Ito na lang ang huling video ni Digong. Firstly, to confirm your identity, could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Baka yan na lang huling video ni Digong. Baka hindi na po makita kapag ito talaga pinigilan pa rin ang pinigilan para po makapag-push through na o makapag-hearing na. Pag pinigilan ng mga kampo ni Digong na hindi na po maka-attend ng hearing si Digong dahil nga daw po may sakit, kung ano-ano mga delay, baka po si Digong hindi na natin makitang humihinga.
Magagalit na naman ang mga Duterte supporters nito, mga DDS na naman. Pero tayong magagawa. At wala rin akong pakialam sa inyo kung nagagalit kayo kasi ako'y nagbabalita lang. Pinaninindigan ko ang aking mga sinasabi at mga balita base sa aking nababasa, naririnig sa mga kaganapan dito sa loob at labas ng ating bansa. Hindi ko lang huhilig masyadong magbigay ng mga video. Yung audio pwede siguro, yung mga video kasi ayaw ko ng copyright. Copyright kasi yan eh. Ayaw ko po ng mangungopya tayo. Kung kinakailangan lang, pakita ko sandali o kaya yung audio. Audio okay lang. Pero kung hanggat maaari, hindi rin kasi mahirap na. Diba? Ako, paninindigan ko ang aking lahat ng sinasabi base sa aking nabasa, narinig at nakikita. Nararamdaman yan. Kaya inire-relay ko sa inyo at pinaninindigan natin at binibigyan ko ng sarili kong opinion at analysis sa issue ito. Diba? Mukhang may senador na makakasama si Duterte sa kulungan. At least meron ng makasama. Hindi yan katulad niya, nag-iisa siya ron na Pilipino. Eh, kung meron siyang kasama, di ba? Yung mga rally doon, wala na. Lahat ng ginawa ng Duterte family at mga DDS, naging ground pa para lalo silang makakalaboso. Kasi kawalan nila ng respeto sa ICC, paninira sa ICC, at kung ano mga ginagawa sila sa kidnapping, walang jurisdiction, ay lahat po kalokohan eh. Meron ba namang kidnapping na may warrant of arrest? Meron ba namang biktima ng kidnapping pwedeng dalawin? Di ba? Nasaan ba mga isip nyo? Ang suntok sa buwan talaga. Si Harry Roque lang yata ay tumigil kasi sobrang takot nun, malaki pa sa katawan niya. Malaki pa sa kanyang katawan, ang takot niya bumalik ng Pilipinas. Siguro guilty yung mama. Kasi naghihintay yung warrant of arrest galing sa RTC sa Angeles, Pampanga. Ayaw niya siguro makasama ang makulong dyan sa Pasig. Kasi sa oras na siya tumapak sa Pilipinas, nasa airport pa lang huhulihin na siya. Dahil buhay yung warrant of arrest doon sa kanyang kaso kinakaharap tungkol sa Pugo. Kaya yung takot niya, kasi laki ng kanyang katawan. Hindi siya makabalik ng Pilipinas. At kung ano-ano mga sinasabi, hindi ko alam bakit may nanonood pa dyan eh. Ba't may naniniwala pa sa kanya eh. Ang laking taon, ang laki ng takot. Dapat kung abogado ka, alam mo naman ang rule of law, alam mo yung proseso, dapat harapin mo yung proseso. Huwag mong pagtaguan. Ay alam niyo si Duterte makakalaboso tuloy-tuloy na yun. Di ba? Ewan ko kung bakit naniniwala pa kayo dyan. Bakit DTS na lang naniniwala dyan? Ako marami nagpo-forward sa akin ng mga video galing dyan. Tapos kung ano daw comment ko, wala na. Dead man na sa akin yan. Ngayon ko lang nabanggit. Kasi yun ang aking description. Mas malaki kung anong laki ng katawan ni Harry Roque, yun din ang laki ng takot sa kanyang sarili. Kaya hindi makabalik ng bansa. Kaya tuloy, sabi nga nila, parang guilty. Kaso lang ay ayaw pang harapin. Abogado pa yan ha. Hindi yung pangkaraniwang tao, abogado yan. Paano magiging halimbawa yung abogado ang ayaw humarap sa kaso? Di ba? Ay, naku. Naku, meron pang isang talaga naman, grabe itong mga fake news. Yung tipong, bakit kami mga tao na makagawa lang ng istorya kahit fake? Alam naman lang fake, alam nilang mali, para lang makagawa, makapanggulo. E ngayon, meron nagpapalabas na kung ano daw nangyari kay Marcoleta. Saan ba si Marcoleta? Hindi naman totoo yung mga sinasabing may umambos kay Marcoleta. Puro fake news lang yun. Tapos, kaagad-agad ang pagbibintangan nila Malacanang. Malacanang daw nasa likod. Wow, kita mo, fake news talagang katakot-takot yan. Yan kasi yung problema ko sinasabi. Napaka-inutil ng Presidential Communication Office, PCO, under ni Secretary, Acting Secretary Gomez, Ded Gomez. Itong mga fake news na ito na paninira sa administrasyon kay Pangulong Marcos, kay First Lady, sa Malacanang mismo, hindi magawa nila ng paraan. Ito may bagong fake news eh. Pinalabas ng anti-Marcos, inambus daw tinambangan daw si Marcoleta, hindi naman totoo. Tapos ang caption ang nasa likod daw yung Malacanang. Kita mo, fake news napakalinaw yan, pero wala kang marinig kahit gabuhok dyan sa Presidential Communication Office. Obligasyon, trabaho ng PCO, ipagtanggol ang Pangulo. Bigyan ng proteksyon ng Pangulo. Labanan ng fake news. Wala po silang ginagawa. Yan ang sinasabi ko nung araw pa. Kaya tama yung ginawa kong in-expose ko yung katiwalian sa PTV at dyan sa PCO, kapalpak nila, kabagalan nila. Wala ko talagang mangyayari. Kawawa si Pangulong Marcos. Bilyon-bilyon ang budget nila taon-taon. Pero yung trabaho nila, paano labanan, paano mapatigil ang fake news laban sa ating Pangulo, wala silang magawa. Ayaw nilang gawin. Baka kasama pa nga sila dyan eh. Alam niyo po, dyan po sa ICC sa The Hague,
tingin ko walang merong meron yung puro ang pagmamahal kay Digong, yung talagang malasakit lang kay Digong. Kaya po nila ginagawa ang pagsuporta kay Digong na kahit po nabubulok na sa kulungan, nakasuporta pa rin sila. Lahat po ay merong kumbaga pansariling interes at meron po silang motibo. Kaya po nila pinagtatanggol si Digong. Siyempre, si Harry Roque. Kaya niya pinagtatanggol pa rin si Digong, kaya po patuloy na sumusuporta sa mga Duterte dahil wala namang ibang makakapag-absuelto sa kanya mga kinakaharap na kaso kung hindi ang isang Duterte. At ang isang Duterte na yon ay si Sara Duterte. Kapag si Sara Duterte naging presidente, absuelto si Harry Roque. Tapos na ang mga kasuhan ni Harry Roque. Wala na. Lahat ng mga kinakaharap na problema ni Harry Roque ay lahat po ay matatapos pag isang Duterte ang naging presidente sa 2028. Kaya lang, parang malabo na mangyari yan. Ngayon, ang isa pa po dyan na meron pong pansariling interes ay etong si Alpotera. Si Alpotera po hindi na po yan tauhan ni Digong. Natapos na ang kanyang paninilbihan kay Digong bilang personal aide noon pong bumaba na sa pwesto si Digong at umuwi na po ng Davao City. Pero hindi pa rin po tumitigil si Alpotera ngayon. Sa paglapit, pagsuporta at pagpapakita ng kalinga o pagmamahal dito kay Digong. Dahil po, ito na mga grupo ng mga Yanson family, yung Y2 na tinatawag ay meron po kasi silang mga nakabinbin pang kaso at ito pong mga kaso na ito ay gawa-gawa lamang at talagang minani-obra ni Digong. So kapag po itong kaso na ito ay nabasura at nabaliktad po, pwede po talagang itong Y2 ay maipakulong ng Y4. Yung Y4 ay yung 4 na magkakapatid na inagawan, kinamkaman, at kinasuhan ni Digong ng karnaping, no bail, at ginigipit po noong panahon ni Digong. Gawa-gawang kaso lamang po ito, kaya po nakasuhan ay dahil nga kaibigan, kaalyado ni Digong etong si Big Mama. Etong si Big Mama po ay ginamit ang kanyang koneksyon dito kay Digong noong ito ang presidente. Kaya po kahit na napaka-imposible ng kasong karnaping, naisampa po ang demanda. At yan po ang pinapangalagaan ni Alpotera na hindi po mabago, hindi po maiba ang sitwasyon. Kaya po patuloy ang kanilang mga pagsuporta sa mga hakbang ng maisog, rally, mga pro-Duterte rally. Talagang pinipinance nila at sinusuportahan dahil nga po para hindi mawala ang kanilang koneksyon dito kay Digong. At the same time ay namamangka po sa dalawang ilog dahil nakikipagkasundo o nakikipaglapit po ito sa ating First Lady. Kaya nga po nung mga nakaraang vlog ko, sabi ko sana ay ito ay mapansin ng ating First Lady o kanyang matunugan na ito pong mga taong ito ay meron pong mga pansariling interes, kaya po dumidikit sa kanya. Ang gusto po ay makapenetrate sa Malacanang para po makakuha ng koneksyon o ng tinatawag na proteksyon. Para lumakas kuno sila sa administrasyon ni PBBM at yung mga kaso na gawa-gawang kaso na isinampa ni Digong ay magpatuloy. Ayan. So yan po yung mga tao na mga may pansariling interes. At hindi lang po yan, pati mga vlogger, yung ibang mga pumupunta dyan sa dahig na nagpapakute lang, nagpapaepal lang, yan po yung mga may mga pansariling interes katulad ni Robin Padilla. Ano ba naman ang aasahan natin sa isang Robin Padilla? 'Di ba? Walang yung sasabihin na purong pagmamahal kay Digong. Hindi po. Pagpapaepal lang. Dahil nga po, para mapanatili ang kanyang pwesto bilang senador para sa mga darating na halalan,
marami pa rin po siyang mabolat magoyo. Di ba nga, naging number 1 senator yan. At yung iba pa pong mga politiko, ibang mga kaalyado ni Digong na pumupunta diyan, wala po talagang mga pagmamahal kay Digong. Kita nyo, kahit naman itong si Batot, si Bongo, never dumalaw ng ICC. Bakit? Wala naman silang pakialam diyan kay Digong kung mabulok sa kulungan yan. Yun kanilang drama na iyak-iyak, kunwari nalulungkot dahil si Digong nakakulong. Lahat po yun, kasama lang po sa kanilang pag-aartista. Yung pong artista, naging politiko. At yung politiko, naging artista. Ganun po ang naging naging takbo ng mga pangyayari. Kaya po yan, katulad yan, nakita natin si Harry Roque, nagla-live, nasa magandang restaurant, magdi-dinner sa isang mamahaling restaurant. Kita nyo? Hindi nila iniinda ang pakikisimpatya kay Digong na si Digong nabubulok sa kulungan. Maaaring baka nga hindi masarap ang kanyang nilalamon doon. Tapos ang isang Harry Roque, makikita natin na lamon ng lamon sa mga 5-star hotel, lamon ng lamon sa mga mamahaling kainan. Pati yung mga vlogger, pag pumunta po ng Dahig, pag pumunta ng Netherlands, sa mga mamahaling restaurant lumalamon, samantalang si Digong nabubulok sa kulungan. Ang kinakain daw hindi masarap, hindi masustansya. So yung empathy, sympathy kay Digong, wala. Wala silang pake. Kahit mabulok yan sa kulungan, pabor pa nga sa kanila yan, di ba? Kung sakaling mabulok sa kulungan si Digong. Dahil habang buhay silang merong content. Kapag si Digong po, tumagal hanggang 2055, na nabubulok sa kulungan at hindi po uuwing nakagarapon. Hanggang 2055, may content ang mga pro-Duterte. Pero sila, lalamon sa mga masasarap na kainan, restaurant, 5-star hotel, mga buffet. Pero si Digong, bulok sa kulungan, ang kinakain daw po, hindi masarap. Nakabartolina pa, sabi ni Robin Padilla. So, yung pansariling interest po talaga nandoon. Kaya lang merong mga lumalapit, kumakapit at talagang sumusuporta pa rin kay Digong dahil sa personal na interest. Baka ang masasabi ko lang na mga tunay na nagmamahal kay Digong dahil mga nabulagan, yung mga taga-Europa na mga kababayan natin na bumibiyahe pa po ng pagkalayo-layo para lamang masuportahan si Digong at kumbaga madalaw nila doon kahit alam nilang 100% na hindi nila makikita kahit ang anino. At ang kanilang mapipicturan lamang ay ang mga karton ni Digong. Di ba? Yun ang purong pagmamahal. Purong pagsuporta yun. Pero yung mga gumagawa ng mga karton na yan, ng mga tarpaulin na yan, na alam naman natin katarantaduan ng mga nakalagay na mga caption, na tinuturing si Digong bilang bayani, pero para sa atin ay kriminal, isa pong malaking kabalintunaan yan at talaga ginagawa lamang po for personal reason. Kaya po ingat po ang ating mga kababayan, lalo na sa mga katulad ni Alpotera na doble kara, namamangka sa dalawang ilog. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo. Chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po. Thank you kay Sir Mike Abe sa kanyang video na akin na-reactionan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Kay Sir Mike Abe, walang fake news.